So, sir, ano po ang masasabi ninyo? Bakit iba po ang reaksyon ng New York stock market dito po sa nangyari sa stock market ng Pilipinas pagkapanalo ni President-elect Trump? Kasi po, protectionist yung magiging policies na inaasahan na gagawin ni Trump. Meaning, protectionist policies in favor of the US and US businesses, US industries. Kaya, mas lalago yung kanilang mga sales, income, and valuations. Kaya nag-record high ang US stock markets kagabi, no? Right. At around 3% and talagang nagdiwang sila, no? Pero sa ano naman... Ano po ang ibig sabihin noon? Talagang business is on the side of former and now President-elect Trump all this time. Opo, ganun po kasi even yung track record niya, ganun din naman yung noon first term niya. Ganun din po yung ginawa niya, mga tax breaks for the businesses, no, mga lower taxes and yung ano rin, yung lower regulations na mas maging profitable, mas madaling magnegosyo at tulad noon, syempre at less competition kasi pinatawan niya rin ng import taxes yung mga imports ng goods from China. Nagkaroon ng trade war. Kaya pabor yun kasi ang priority, mas maraming hanap buhay na i-create sa US, maraming investments, imbis na looking outside, ma-appreciate niya kung doon na lang sila mamuhunan sa Amerika at maglikha ng maraming hanap buhay sa mga Amerikano. Yun din kasi yung concern ng mga maraming butante na naghalal sa kanya doon. At yun ang kanyang pangako sa kanila. Opo. Ayun. Dito naman sa Pilipinas, bakit baligtad ang nangyari? Bumagsak naman yung sa atin. Opo, nag-correct lower kasi ano yan rapid din kasi malaki yung gains mula ng Hunyo. Mula ng June, nag-low po yan ng 6,100 and nag-high yan ng 7,600 itong October 7. So this is just a healthy correction kasi nga po, nasa kabilang side ang, well, not necessarily the Philippines kasi kung magka-trade war, based do sa first Trump administration, humina yung ekonomiya, hindi lang ng China, pati ng buong mundo. Kumbaga, konektado din tayo. Tsaka, may possibility rin kasi, hindi lang higher tariff or import taxes sa mga produkto galing China. Maaring sa ibang European countries at maari rin sa ibang Asian countries. Kasi nga, napaka-protectionist ni Ginoong Trump doon sa kahit na anong US-made. US-made and US services, lahat kailangan protektado ang Amerikano. Opo, ganun po yung eksaktong nangyayari. Nasa kabilang side po yung mga ibang bansa na ka-deal o ka-transact ng Amerika. Kaya nag-correct lower, no? Kasi ganun po, kasi kung magkaroon na naman ng trade war ma-intensify yung trade war kasi those are, US is the biggest economy of the world. China is the second biggest. And is it still US and then China? Yes. Okay. So kung magpatuloy po yung trade war na ito, na nauna na doon sa una niyang termino with China, trade war with China. Kung magpatuloy yan, ano po ang epekto niyan sa global trade at dito po sa Pilipinas? Slow down po 'yon, Miss Corina, kasi nung unang term ni Trump, nagkaroon po ng economic slowdown in global exports, imports, pati rin yung ekonomiya ng China. Ganon din po yung estimates, no? Kung magpataw ng mas mataas na buwis sa mga ni-import ng Amerika from China, babagal din po yung GDP or ekonomiya lalo ng China. Ngayon nga po, medyo malambot na, medyo soft na yung economic conditions doon. So, maraming ka-trade po yung China. Kasama, ang Pilipinas, major trading partner niya, biggest trading partners, parehong US and China. Kaya, kung may economic slowdown sa buong mundo, mahihina din po yung ekonomiya indirectly natin. Opo. Ganun po ba? Hindi po ba't lahat ang nabibili natin sa Shopee, Lazada, Temu, galing po ng China? So ano po, may epekto po ba yon sa atin, diretso? Although, meron din kasing konting kumbaga, may dynamics na para maiwasan. Ang ginagawa po kasi, halimbawa, tatasan po yung import taxes from China na ini-import ng US na goods. So para ma-circumvent po yun, or may parang para ma-eliminate po yung ganong risk, maaring i-ship po yung production ng ibang foreign investors, say, sa ibang ASEAN countries, no? Like Philippines, yung Vietnam, para, kasi pag galing na po dito, instead sa China,
pwedeng i-diversify nila yung production eh. Hindi lang sa China, meron na rin sa Pilipinas. So may oportunidad din. Opo, May posibleng oportunidad para sa Pilipinas. o kakibat po yun. Parang ganun din po yung nangyari nung first Trump administration. First Trump administration. Yung patuloy po na paghina ng piso sa dolyar, hanggang kailan po kaya ito? Kasi ayun din po yung epekto ng pinrise in din po yan ng merkado, no? Kasi stronger dollar, yun po yung nangyari, no? Ngayon, nagre-record high po yung stock market sa US. Since the start of the year, more than 20% na yung gain, no? And still rising. Kaya, pabor din po sa dollar yun. Nag-shift yung mga global investors. Kasi, nung bago manalo si Trump, past 2-3 weeks, or more than a month already, umakit din po yung bond yield sa Amerika, yung interest rate, sa long-term interest rate sa US, no? US Treasury yields, highest in more than 4 months, no? From a low of 3.6% noong September 17, more than 1.5 months ago, nag-high siya, ngayon po, nag-4.46 kahapon. Kaya pabor po yun sa dollar, no? Mataas po yung kita ng global investors, kumikita pa sila sa stock market, and at the same time, kasi pabor din po pagka may mga trade war na ganyan, pabor din po sa US dollar, no? Lalo na kung, kasi kasama rin yung pag may uncertainty, isa rin pong safe haven yung US dollar. So what is the effect on us? Better OFW remittances. Siguro yun. Opo, kasi elevated eh. Nag-close po ngayon yung dollar peso sa 58.73. So malapit sa record high na 59. Although medyo protektado naman doon so far for the past 2 years, no? Pero elevated siya. Masaya po yung mga OFWs natin, yung mga kumikita po ng dolyar. Kasi pag magpapapalit sila, medyo mataas. Tapos malapit na yung Yuletide season, yung Pasko, no? Talagang, medyo talagang gagasto sila. Masaya sila magko-convert, no? So sa palagay po ninyo, tama ang pag-aanalisa ng marami pong mga nagkokomentaryo ngayon sa Amerika na it was the economy all along at tama po ang naging desisyon kaya ng Amerika na kung ekonomiya ang kanilang pinakamahalagang issue, tama na si Trump ang maging presidente. Well, kasi yun po yung, nagsalita na po yung mga mamamayan kasi ramdam po nila yun na gusto din nila ng maraming hanap buhay, oportunidad at mga investments din. At syempre, yung common concern, yung inflation past 2 years, it's a global thing. Pero kasi yung mga tao, naghanap din po ng pagbabago. And let's see, kasi una, negosyante si Trump. Alam niya, yung mga pulisiya niya, friendly sa business, no? Friendly sa ekonomiya, lalo na sa US, no? At kahit protectionist yun, makakaganda supposedly sa ekonomiya nila, no? Pero yung kasi meron ding isang factor. Behind yung victory ni Trump, may tumulong sa kanya, isang bilyonaryo. No? Palagay nyo, malaki ang naging epekto nito doon? May mga nagsasabi niyan, Elon Musk, right? Kaya yun nga po, kanina, tama po. Kasi kanina may tweet din ang pag-aari niya po yung Twitter, no? Si Elon Musk. Tapos may tweet din si President Trump na, tinatanong niya yung mga tao, gusto niyo ba bigyan ko ng posisyon si Elon Musk? Kasi napapabalita for the past couple of days, baka nga naman bigyan ng posisyon, ng role si Elon Musk, lalo na gagawing lalo na in managing the expenditures of the US government. Aba? Talagang Kakaiba. parang may konting excitement kasi kakaiba si Trump gagamitin niya teknolohiya. Sa election, ginamit nila teknolohiya. Kaya isang bagay diyan, ba't sila nanalo? Like talking about Bitcoin, etc. Well, anyway, that's all the time we have. Pasensya na po, ang dami po natin gustong tanungin. Pero maraming salamat po sa inyong panahon, RCBC Chief Economist, Michael Ricafort. Maraming salamat din po. Miss Corina at sa inyo po mga taga-subaybay.